Isang 9 years old na batang babae na si Amber Hagerman na bigla na lang nawala gamit ang kanyang bike sa lugar ng Arlington, Texas. Pumukaw ng atensyon sa bansang Amerika ang kaso ni Amber at dahil sa kanya ay maraming batang nakidnap ang nailigtas dahil sa isang ginawang system alert na hango kay Amber. Tara at ating pagkwentuhan. January 13, 1996, sila Amber ay nagpunta sa bahay ng kanilang lola kasama ang kanyang ina na si Donna at ang kanyang kapatid na lalaki na si Ricky. Sa dakong alas 3:10 ng hapon ay kinuha ni Amber ang kanyang bisikleta at nagbike ito papuntang Highline Drive kasama si Ricky. Bago sila umalis ay sinabihan sila ng kanyang ina na huwag magpunta sa highway at mag-ingat sa mga sasakyan. Sinabi rin ng ina na bantayan mo lang ang iyong kapatid at bumalik din kayong dalawa agad-agad. At sumagot naman si Amber ng, "Okay mommy, I love you." Pagkalipas lang ng 3 minuto ay bumalik na agad si Ricky sa kanilang bahay dahil nakita nitong palayo na ang kanyang ate. Iniwan niya ang kanyang ate mag-isang nagbibisikleta. Pagka-uwi ay agad tinanong ito ng ina, pero ang sinabi na lang ni Ricky ay iniwan na lang ito doon. At dahil dito ay nag-alala ang ama at ang ina na si Donna. Hinanap nila agad si Amber sa daan. Sumigaw-sigaw sila at umiiyak na habang naghahanap kay Amber. Nagtanong rin sila sa mga kabahayan pero walang nakapansin ni isa kay Amber. Nawala bigla ang batang babae. May isa namang tao ang nakakita at agad itinawag ito sa 911. Sinabi ito sa mga pulis na nagbabike ang babae at agad itong niyakap ng isang malaking lalaki. Ang pintuan ng kanyang sasakyan ay nakabukas na. Agad nitong ipinasok ang batang babae tsaka biglang umalis ng mabilis. Agad na nagkaroon ng aksyon ang mga pulis. Naghanap agad sila sa kanilang bayan at mga kapitbahay. Lahat ng kulay itim na pick-up truck ay kanilang pinapara sa daan para i-check kung andun nga ang bata. Tinawagan rin agad ni Donna ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak para magbigay ng flyers na may picture si Amber. Maraming tao ang nagboluntaryo sa paghanap kay Amber. Maraming gustong tumulong sa pamilya nito. Pero marami rin ang natatakot na may mga anak din dahil baka ang suspect ay nasa lugar lang nila at palakad-lakad lang ito. Sa paglipas ng oras ay sobrang natatakot na ang ina na si Donna. Natatakot siya na pag hindi pa nahanap ng 24 oras si Amber ay baka wala na ang kanyang anak. Inisip niyang baka nilayo na nito o ipinunta sa ibang lugar o bansa at ang mas nakakatakot pa ay baka wala ng buhay ang kanyang anak na babae. Ang mga media ay dumating at naisip naman ito ni Donna na pagkakataon na nitong manawagan sa malawakang paraan. January 14, 1996, isang araw ang nakalipas mula sa pagkawala ni Amber. Patuloy ang malawakang paghahanap ng mga pulis sa isang itim na sasakyan pero wala pa rin silang mahanap. Halos 24 oras na nakabantay ang mga pulis para mag-antay ng mga tawag o report tungkol sa hinahanap nila pero wala talaga. Kahit sa daan hindi rin tumigil na mag-checkpoint ang mga ito. Sa paglipas ng araw ay halos nababawasan na ang mga taong nagbubuluntaryo na maghanap kay Amber. Pati ang media ay paunti-unti nang nawawalan ng pag-asa. Pero ang inang si Donna at ang asawa nito ay hindi napapagod. Hindi tumigil sa paghahanap sa kanilang anak. January 17, 1996, 11:41 ng gabi. 4 na araw pagkalipas ng pagkawala ni Amber, nakatanggap ang Arlington Police ng isang tawag. Sinabi ng tumawag na may nakitang katawan ng isang batang babae sa sapa. Agad na nagpunta ang mga pulis at kinuha ang bangkay. At nalaman naman ni Donna ang pangyayari. Sinabi na lang ni Donna na sana hindi ito ang anak ko. Sana hindi si Amber. Nagpunta agad ang ina at dito ay nakita niya at confirm nga na si Amber nga ito. Halos mawalan siya ng malay at hindi pa rin naniniwala na si Amber na nga ito. Ayaw rin sanang ipakita ng mga pulis ang mukha ni Amber sa ina nito dahil sa sinapit ng bata. Hinawakan ng ina ang kamay ng kanyang anak at sinabi nitong, "Anak, andito na ako. Andito na si Mami. Makakauwi ka na, anak ko." Pagkalibing kay Amber ay talagang naging issue ito sa bansa nila. Marami ring ina ang natatakot dahil ang suspect ay pag-alagala at hindi pa ito nahuli. Nagsagawa pa rin ng investigasyon ng mga pulis at tela hirap na hirap silang matukoy ang suspect. Pati ang lugar kung saan nakita si Amber ay wala nang makitang pwedeng maging ebidensya dahil natuyuan at naulanan na ito. Kahit sa bike ng bata ay walang makitang DNA o fingerprints kaya ang hinala ng pulis ay dinakma niya ito sa katawan. Dahil sa pangyayari kay Amber, nasabi na lang ni Donna na gusto niya nang sumunod sa kanyang anak na babae. Gusto na rin niyang mamatay. Pero naisip na lang niya na andyan pa si Ricky at kailangan na kailangan pa siya ng anak nitong lalaki. May mga araw daw na sinasabi ni Ricky na kasalanan niya ang lahat. Kung hindi lang daw niya iniwan ang kanyang ate ay buhay pa ito.
sinisisi niya ang kanyang sarili. Pilit namang pinapaliwanag ng mga magulang ng maayos kay Ricky na may mga pagkakataong ganun talaga ang buhay. Hindi naman sinadya o ginusto ni Ricky ang pangyayari. Pinilit bumangon nila Donna at pinaglaban ang buhay kahit ganun ang nangyari, kahit masakit. Nilakad ni Donna ang kaso. Ayaw nitong ipagwalang bahala na lang. Nagpunta siya sa mga hukuman para mag-apila ng mga batas tungkol sa mga batang inaabuso, dinudukot at pinapatay. Ayaw niyang mawalan ng saysay ang pagkamatay ng kanyang anak. Sinabi nito sa hukuman na ang mga sospek ay dapat mabulok sa bilangguan. Hindi rin sila nararapat na makatanggap ng parol at makalaya. Nag-request din siya ng isang system nationwide para sa mga sex offenders at mga mandurukot. Sinabi rin niyang ayaw na ayaw kung makakita ng isang ina na umiiyak dahil pinatay, ginahasa, at dinukot ang kanilang mga anak. Ayaw na ayaw kong maranasan nila ang aking masalimuot na karanasan. Ayaw na ayaw ko rin na may namamatay na mga bata dahil sa mga kamay ng mga halimaw na yon. Kaya kailangan nating baguhin ang mga batas para sa mga sospek. Let's protect our children. Habang sinasabi lahat ito ng ina, ay umiiyak ito sa harapan ng tao at mga hukom. Talagang nakakaiyak ang pangyayari kay Amber. Ang idea ni Donna ay pinag-aralan at sinabi nilang malaking tulong nga ito sa mga tao. Dito nila ginawa ang kauna-unahang Child Abduction Emergency Alert. Ito ay isang alert system na biglang lalabas sa mga cellphone, radyo, satellite radio, television station at text messages. Tinawag itong Amber Alert, hango sa pangalan ni Amber Hagerman. Malaki ang naitulong ng Amber Alert sa mga tao. Halos 99% ng krimen noon ay naresolba at naagapan agad ito. Sa taong 2019, 23 years ang nakalipas mula sa pagdukot at pagpatay kay Amber. Isa pang krimen ang natulungan ng Amber Alert. May 18, 2019. May isang krimen na nangyari at malapit lang ito sa bahay nila Amber. 6:38 ng gabi. Nakuhanan sa isang CCTV ang isang ina ay nahulog sa sasakyan. Pagkahulog nito ay sumigaw ito ng napakalakas na "Help me, help me." Napag-alaman na dinukot ng isang lalaki ang kanyang anak na si Salem Sabatka. Agad itong itinawag sa mga pulis at pinakita agad ang video sa mga pulis. Agad namang natukoy ang kulay at klase ng sasakyan. Ang Amber Alert ay biglang nagpakita sa mga cellphone ng tao. Kaya ang mga tao ay nagtulong-tulong para mahanap ang sasakyang ito. Isang pastor ang nakatanggap ng mensahe at agad siyang naglibot-libot ng bayan. Ito ay si Pastor Jeff King. Dito ay nakita niya ang isang kotse na nasa parking area. Agad nitong itinawag sa mga pulis. Nagtungo agad ang mga pulis sa isang hotel at nakita nila na nakahubad ang lalaki at ang batang babae ay nasa gilid ng kwarto. Nailigtas ang batang babae dahil sa Amber Alert. Malaki ang tulong talaga ng alert system na ito. Kahit hindi pa naresolba ang kaso ng kanyang anak, ay sa tuwing makakalutas ng kaso ay sa tingin niya ay nandyan lang ang kanyang anak, nakabantay sa mga batang dinudukot. Nasabi na lang ng kanyang ina at tumitingin sa langit na, "Amber, baby anak ko, salamat nakapagligtas ka na naman ng bata. Salamat baby girl." 99% ng Amber Alert na kaso ay nalulutas ng mga pulis at ng mga taong tumutulong. Kaya malaking tulong talaga ito sa kanila. Sana meron din ganito sa Pilipinas, ano? Sa ngayon ay patuloy ang buhay ng mga pamilyang naiwan ni Amber. Tuloy pa rin ang hamon ng buhay sa kanila. Kahit ang Amber Alert ay patuloy pa rin hanggang ngayon at malaki ang tulong talaga nito sa kanilang lugar. Kaya mga kababayan, ingat po tayong lahat. Lagi nating bantayan ang ating mga anak, malalaki man sila o malilit pa. Dahil sa panahon ngayon ay talagang puno ng kasamaan ng ating mundo. Kung gusto nyo ng ganitong content ay pa-share, like, subscribe na rin po. Salamat at God bless.